talaga yung nagsisilbi kay Rep Saldico? Total ko parang nasa 90 plus eh. Grabe. So, kung 90 plus, meron ka bang natatandaan ng mga kasama mo? Mabilis lang, para makita natin na talagang nagsasabi ka ng totoo. Sino-sino yung kakilala mo sa Marines? Sa Maris, mayroon mga sila Mga idol, welcome back. Magandang araw sa lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Itong pinakita ko sa inyo mga idol. Pasensya na, dito na natin pinadaan sa cellphone kasi hindi naman ako ganun kabihasa sa ganito. Pero at least nagtatry ako. Ngayon, update tayo sa mga nangyayari ngayon mga idol. Diyan sa Blue Ribbon Committee. Alam naman natin itong nangyayari sa korupsyon sa bansa natin sa Pilipinas. Itong ghost project ng flood control. Diretso na tayo, si Tambaloslos at saka ito si Saldico. Grabe mga idol. Ito, merong nagsalaysay na sundalo, Marines. Dati siyang Marines. Ito si Orly Gutesa. Ito ay security consultant ni Saldico. Nag-start yata sa 2025. Kaya ngayon, nagsalaysay siya, hindi na nakatiis para sa pamilya niya. Itong nangyayaring corruption at para sa bayan. Dati siyang Marines mga idol. Bago ako mag-react, kasi itong pinag-uusapan natin ay milyon mga idol. Pera ng bayan. Diba? Ganun kalala. Kaya diretso na tayo. Duterte. Sulid. Kaya panoorin natin to yung salaysay niya. Bago ako magre-react. Tara, panoorin natin. Let's go. Pasensya na, ganito lang na to. Diba? ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Sa Senate Blue Ribbon Committee, Senator Ping Lacson, sir. At sa iba pang member na nandito po. Ako po si Orly Gutesa, may asawa, nasa tamang edad, Pilipino, makatapos, makapanumpa na ngayon sa umiiral na batas ay nagsasaad at naglalahat ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyu na ito. Bilang isang dating sundalo, Dati siya sundalo. inaalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Dapat ganun. Sa pagkakataong ito, kung ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, apo ko sa darating na panahon. Tama yan. Ayoko pong naririnig ko at napapanood ko sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. At ngayon ko po napagdugtong-dugtong yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito. Yung palang pera na binubuhat namin at dinideliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbes na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Grabe no. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ko. Yan mga idol wait lang Post Apat muna naman natin ako. Kasi post na natin mga idol Si Orly kasi pamilyado, 4 na anak, dating sundalo, siguro di na niya matiis itong mga nangyayari. Kasi dati siyang sundalo, di ba? Alam naman natin itong mga idol na si Tatay Digong malapit sa mga sundalo. Ngayon, itong nangyayari sa bansa natin, alam naman natin na lantaran na yung corruption. Yung sinasabi niyang involved siya dyan, hindi lang siya mga idol. Babanggitin niya dyan, hindi lang siya. Kasi may mga kasamaan siya Di ba? Sa introduction pa lang, di ba? Pinakita ko sa yung video kanina. Ilan ba ang security? Kumbaga ni Saldico, Rep Saldico. Nasa 90. O ibig sabihin, marami yan sila dyan. Ito nang tatrabaho ng as a security. Yan, kasama sa dyan. Ngayon, yun ay clips lang. Iba rin yung salaysay niya dito ngayon. Kasi itong salaysay niya, ano niya kung ano yung partisipasyon niya dun sa mga ginagawa niya
pagde-deliver ng basura. Itong tinutukoy niyang pera. Kaya, siyempre, pamilyado siya, nakonsensya siguro siya, hindi na niya matiis. Gusto niyang magbagong buhay, gusto niyang ayusin yung ano niya, di ba? Kasi alam naman natin, yung pera niya, pera ang ginagawa nila, ay hindi pera talaga, pera ng bayan. Ang daming nangyayaring di maganda, ayun. Ganito yan, kaya siguro lumantad siya. At saka involved na yung marami dyan. Kunik-kunik yan sila. Magkakilala sila ni Bryce eh. Itong taga DPWH. Kaya maraming pangalan na babanggitin dyan. Kaya ngayon, bago ako mag-react, tuloy natin. Tara, samahan nyo ako. Grabe mga idol, tara. May asawa ako at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa ibabahagi ko sa inyo. Diba? Marami siyang kasama. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Marines. Huwag sana isipin na aking mga kasama na nagtatraidor ako. Mga idol, wait. Ako sa Delikado. aming trabaho at Kasi Marines siya, idol. Ngayon, di ba, medyo nanginginig nga siya eh. Huwag sana akong pag-isipan ng masama na parang nagtatraidor siya. Kasi maraming nga sila dyan. May mga pulis, Marines, lalo na sila eh. Grabe, no? Hindi lang kung si Saldico at saka si Tamba, malaking usapin to mga idol, malaking sindikato yan. Mga ganun. Baka hindi lang noon pa yan baka hindi lang ngayon lang. Baka yan sila ay grupo. Kaya grabe, no? Sana lahat ng pangalan niya ay magsalaysay rin sila para makita natin kung saan talaga ahantong. Kasi nagsimula sa Diskaya hanggang sa napunta dyan sa mga taga DPWH. Ngayon dumating ito sila. Diba? Kaya tingnan natin ito ngayon. Tara, tuloy natin. pinagsamaan dahil pare-parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Correct, tama, Jud. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila pagkos ang gusto ko lang maayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5, 2004, na-hire ako bilang security consultant 2005 sa na. Ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ang duty ko kay Tagal na Congressman rin siya. Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC sa Horizon, PGC. sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Taga global pala to si ano. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, Yung pera. ito yung box ng pera na Pera. pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, Your Honor. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Pasig. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Sipo. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Wait lang mga idol. Yung tinutukoy pala niyang basura ay yung maleta. Siguro ba code sign nila yan. Basura, may schedule ka ngayong basura. Tapon mo. Parang ganun, deliver mo. Yung pera. Ganun yun. Maleta idol. Grabe, no? Grabe, katakot-takot yan ng idol. Grabe, corruption. Kaya ngayon, yung sasalaysay niya dyan, siyempre may mga involved din siyang pangalan na kasama dyan. Natural. Marami silang Marines. Tsaka kung sino niyang kasama na mag-deliver dun. Isipin mo, may bahay din siya sa Pasig. Ito si Saldico. Tapos meron din siya sa Global. Di ba? Tuloy natin. Kaya dito natin malalaman itong mga pinaggagawa ng mga korap na tao. Bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Grabe, 48 million?
Grabe mga idol. Ang bawat malita ay may push-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. May Tuwing may tagging. duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. Wait lang. Ang mga executive Pag magdi-deliver daw sila ng basura, itong maleta na sinasabi niya, may tao na tagadala at meron ding tao na sasalubong na sinasabi niya. Diba? Tapos may tagging, may kumbaga may presyo kung ano ang laman, ilan ang laman. Bawat maleta 48 million. Tapos nilalagyan nila ng tagging. Oh. Yung salaysay niya, grabe. Grabe, no? Grabe. Hindi mo isipin yan, pera ng taong bayan. Kaya hindi tayo umaangat, mga idol. Marami pa yung involved dyan. Hindi lang yan 2 tao yung sinasabi na lang. Buti nga, binulgar ni Inday. Ang pera ng bayan, may hawak lang ng 2 tao. Ito si Martin at saka si Saldi. Ang tanong, meron yan silang mas ano pa? Hindi natin alam. Kaya nga, maganda to. Kaya nga si Marcoleta, ini-insist niya itong nakarang araw na dapat itong mga diskaya, yan sila na yan, tuloy-tuloy. Gusto ni Marcoleta yung imbestigahan itong mga nasimulan nila. Huwag tayong nilihis. Dito, sunod sila sa batas ba? Kasi yun ang rule. Eh di ba nagkagalo sila dyan kahapon? Grabe mga. Tuloy natin itong about dito. Kaya maganda, exciting na to dito. Tara makita natin. Grabe si Tamba at saka si Saldi. Dapat pauwiin na talaga. Kaya ayaw nila ipatawag ito si Tamba. Diba ba't ayaw nila? Eh yan ang main topic eh. You know, sure ball na. Ba't ayaw nila ipatawag? Kaya nga, grabe talaga. assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detail sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami sa basura, Duty sila. kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Bali Verde 6 at tinatanggap naman ni Pasig. Mark at ni Paul. Yun ang taga-tanggap, Mark and Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Bali Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Bibilangin. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at Yun. inilabas ang laman para bilangin. Nakita pala niya mismo. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. Wait lang. Ehemplo ang sinasabi niya. 40 Ano kaya yun? Yun yung kasama niya. Ito, yung tinutukoy natin mga idol. Di ba meron silang rotation sa pagtatapon ng basura. Itong sinasabi nilang pagdi-deliver ng mga maleta ng pera. Siyempre hindi naman pwedeng siya lang. Siyempre meron niyang mag-guide sa kanila. Yung sinasabi niyang ito si Eric Go Yap yan. Ng CIS Party List. Yan, si Go na sinasabi niya ito si Eric Yap ay nasa Benguet ngayon yan. Party list, parang tumatakbo yan doon eh. Kaya yan, di ba? I-search nyo yan. Yan, makikita nyo talaga dito. Yung pinagbabanggit niya. Mark and Paul. Yan, dapat ipatawag yan. Tapos nakita niya mismo na binilang ni si Paul ba yun? Si Mark. Basta binilang niya yung pera. Kaya alam niya ang yung laman ng maleta ay pera. Tapos yung isang ehemplo na taga-hatid na kasama nila, ito si Eric. Eric Yap ng CIS Party List. Tandaan nyo yan. Sa susunod, huwag nyo na iboto yan. Grabe. Tara, tuloy natin. anim na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Bali Verde 6. Baliber 6. Pasig yan mga idol. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyan patungo sa Horizon Residence sa Taguig Sa BGC. at dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Yung pera, bababa na nila. Di ba? Bago ibaba ang nasabing basura,
Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Habang nagsasalaysay kasi siya, Makita na pinapaano rin ni Marcoleta. Habang nagsasalaysay ito si Orly, kailangan nakikinig ka talagang mabuti. Kasi judge sila dyan eh. Senador sila eh. Sila yung committee dyan eh. Di ba? Tama yung ginagawa ni Marcoleta. Kasi yan ay statement. Dapat tugma yan dun sa sulat mo at saka yung mga sinasabi mo. Kaya huwag kang mag-adlib, sabi ni Marcoleta kanina. Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar Taas, grabe. kung saan siya nakatira. 56th floor. Taas nun. Sa BGC yan. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. 46 na maleta. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver 35. sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Wait lang. Ang 11 Wait lang mga idol. Ibig sabihin, yung maleta na dala-dala nila na 46 na maleta, na bawat maleta ay 48 million, ay hindi nila binaba lahat. Ang binaba lang pala nila ay 35 para kay speaker. Dinala ngayon nila sa McKinley. Diyan din sa Taguig, sa may C5. O, tapos, yung natira, siguro kay Saldi. Ito na yung karugtong. Grabe. 56th floor. Dadiretso mo na sila sa basement. Tapos, padalhin doon sa 56th floor din kay... Diyan talaga nakatira sa BGC to si ano. Grabe no. Ang daming bahay, mga idol. Yan si Martin, dami na may bahay din siya sa Forbes. Ganun ba sila kayaman noon? Saan bang nanggaling yung yaman nila, mga idol? Kaya ang daming gustong maging politiko. Kasi grabe ang kurap ba? Hindi na yung paglilingkod sa bayan ang pang sariling interest ang tawag yan. Eh, kawawa tayo. Tuloy natin. 11 malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Ayun. Residence. Di ba? Ibig sabihin mga idol, yung 46 nitong 46 na maleta, binaba nila, 35 lang, dinala nila kay speaker. Hindi may natitira. Ibig sabihin, parte na niya yun? Ganon, kanya na yun? Ibig sabihin, meron siyang ganon kalaking, bawat maleta, 48, grabe. Lahat yun kay Martin, imposible mga idol. Hindi ako naniniwala dyan na nasa 2 tao lang yan. Ibig sabihin sila lang may... Siyempre, meron niya mga palipad dyan kung sinong ano. Para mabuo lang nila yun. Grabe no. Yan ang tinatawag na sindikato. Ngayon. Hindi lang yan nangyayari. Baka. Grabe mga kawawa tayo mga Pilipino. Sarap ng buhay na tayo naghihirap. Ako nasa abroad ako ngayon. Grabe. Pagod na pagod ako. Gusto na namin umuwi. Kaso may pangarap tayo sa buhay. Grabe na. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico, Kung beses. sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Sa Taguig. McKinley. Mas maraming pagkakataon
na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez Mas marami pala kay at speaker. sa bahay ni Congressman Saldico Silang dalawa. dahil iba-iba kaming mga naka-detailed na close-in, backup at advance Sila. party na Marami nga nagkakaroon sila. ng rotation. Meron nga silang tinatawag mga idol. Wait lang natin ha. Meron nga silang araw na duty. Kumbaga, itong salaysay niya talaga, hindi natin napanood ng lahat eh. Marami pa siyang clips din kung tutusin yung unang pinakita ko sa inyo na tinanong siya ni Marcolita, ilan ba lahat ang ano ni Rep Saldico, itong mga katulad niyang security. Mahigit siguro mga 90. Ibig sabihin, hindi. Kailangan naman lahat, bawat sa isang araw, lahat ng 90, sama, hindi. Nagro-rotate yan sila. Itong araw na to, ikaw naman. Ganon. Yun salaysay niya. Diba no? Grabe no? Kung alam mo mismo ikaw ay makabayan, sundalo ka. Gaya niya. Kaya nagsalita na siya eh. Hindi na niya matiis, pamilya niya. Ngayon, yan, delikado yung sitwasyon niya. Pati pamilya niya. Kaya dapat yan siya, itago yan siya. Bigyan siya ng protection. Alam ko hihingi siya ng protection dito sa kanyang salaysay. Uli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Ayun, Program diba? dahil alam ko po nanganganib ang buhay ko at ang Delikado. aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Mga idol, Sa napaka... katotohanan, Ito sa umpisang salaysay na pagka Marines niya, alam niya mismo, di ba sinabi niya kanina, na sana wag nila akong pag-isipan ng masama na nag-traidor ako. Ito ay ginagawa ko para sa pamilya ko at para sa bayan. Sundalo siya. Dati siyang sundalo. Alam niya mismo na hindi lang siya nag-iisa. Mayroon siyang mga kasamang mga Marines, pati pulis. Doon palang delikado na siya. Tapos binanggit dyan sa Senate ngayon kung sino, may mga kakilala ka ba na mga kasamahan mong sundalo or kapulisan, may kilala ka ba? Meron siyang binanggit na mga pangalan dyan mga idol. Kaya napakadelikado ang buhay niya. Aside dyan sa mga congressman na sinabi niya. 90 sila, di ba? Siyempre sa 90 yan, meron tapat talaga dyan kay Saldi. Hanapin lang yung lugar niya, taga saan ito si Orly. Pati pamilya, kamag-anak niya, kawawa siya. Delikadong buhay niya mga idol. Kung yan ang sindikato na malaking sindikato yan, lalo na yung nasa taas dyan, hindi natin alam kung sinong ano dyan. Ganito kalala mga idol, lantaran na. Ano pa bang gagawin natin? Tanggalin na lahat yan. Kaya sabi ko, yung kongreso na yan, wala nang kongreso. Tanggalin na yan lahat. Lahat ng mga party list na sinasabi niya, tanggalin na yan. Lalo, kawawa mga Duterte youth nga, tinanggal nga nila, nanalo. Pinalit pa, yung Gabriela. Grabe, no? Alam naman natin yan, nandyan yung mga bundok na taga-kaliwa. Kaya humihingi siya ngayon ng protection para sa sarili niya, pamilya niya. Lalong-lalong may mga anak siya. Kawawang buhay niya. ang lahat ay nilagdaan ko. Ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang nangangarin matulungan ang ating bansa. Tama. Bilib ako sa'yo. Ito po ay nilagdaan ko, Your Honor. Thank you. Kawawa siya nga Before yun. you proceed, meron lang ako papakitang litrato sa iyo, no? I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung yan ba si Paul na binabanggit mo. I confirm, Your Honor. Si Yan nga ano? po, Your Honor. Si Orly, Okay, tapos si Bryce. so, Wait yeah, lang. for the record, andito po yung litrato ng Yun. binabanggit na si Ako, lagot Paul. to. Paul. Ito yung Paul na sinasabi ni Orly. Mga idol, malala na to. 'Di ba? Pinatawag itong huli yung sinabi ni Ping Lacson na pinakita yung picture ni Paul kung kilala mo ba to Bryce at saka Orly.
Ibig sabihin, connection sila. Magkakakonek sila mga idol. Itong DPWH na si Bryce. At saka ito siya. Malamang, yan si Alcantara. Kunik-kunik yan sila dyan. Magkakakilala yan sila. Nandyan lang yan sila sa iisang usapin. Wala, kawawa yan sila dyan. Lahat sila dyan. Kaya tama nga yung sinabi ng taga-Diskaya. Kami ay maliliit lang. Huwag nyo kaming gamitin nyo lang. Pareho-pareho tayo nasa isang mesa. Kung tutuusin, mas malaki ang parte nyo kumpara sa amin. Huwag nyo kaming idein. Yun ang totoo. Ang mga taga-Diskaya, ginamit lang ang license yan. Kumbaga, o sige, kayo lang magtrabaho. Ganun lang yun. Kulangot lang yung kanila dyan. Kita nyo naman nangyari dyan. Malita-malita. Sa isang malita, 48 million. Ilan ng kababayan natin matulungan nun? Kaya please lang mga idol, sa susunod na eleksyon, wag na kayo bumuto yung mga mahilig magbigay ng pera. Yan ay may kapalit. Sure ball yan. Hindi rin natin alam yung pera na yan ay pera din natin. Grabe. Kaya ako talaga, grabe na to. Grabe, kawawa tayo mga idol. Kaya pasalamat tayo ngayon nito. Yan ay security lang eh. Alam naman natin siya wala. Iwan ko kung anong buhay niya ngayon, hindi natin nakita. Siguro hindi na niya matis para sa pamilya niya. Kaya kudos ako dito sa tao na to. Ito si Orly Gutesa. Dating Marines. May mga kasamahan siya. Diyan sa hearing ngayon, nagbanggit siya ng mga kasamahan niya. Kasi tinanong siya ni Marcoleta. Mga idol, katakot-takot. Grabe, kita mo na. 46 na maleta. Bawat maleta, 48 million. Tapos, ambag-ambag na sila. 35 ka maleta kay speaker yung naiwan kay Siyempre, yung mga nasa baba, party-party, bahala na si speaker doon. Nandun na sa kanya lahat. Kung sino ba yung nasa taas. Grabe, no? Ganun kalala. Bakit ayaw yung patawag yan si Martin? Talagang yan ang mas maganda, harap-harapan na yan. Dapat din yung mga bahay nila dyan, lalong na may bahay dyan sa Forbes. Hindi naman taga Forbes yan si Martin eh. Taga Leyte yan. Imbestigahan yan. Tanggalin lahat ng mga asset niyan. Baka lahat ng bahay niya dyan sa Forbes, tao sa pera natin yan. Kawawa tayo mga idol. Kaya sulit. Duterte, sulit. Paglaban natin itong mga katiwalaan. Dito nagsimula yan kay Inday Sara. Yan. Binulgar ni Inday. Kasi ang mga Duterte, lalong-lalo na si Inday, hindi nila mapapasunod yan. Hindi nila mababayaran yan. Si Inday pa. Ako po. Si Tatay Digong, makukonsensya pa yun. Ito, pag yan kinanti mo. Sila ang mga, alam naman natin, itong mga Marcos lumapit sa mga Duterte. Nang ligaw yan. Unang-una si Amy. Di ba katakot-takot ang nangyari kay Inday? Binulgar niya itong dalawang tao lang may hawak ng pera ng bayan. Yan si Saldi at saka si Speaker. Kaya galit na galit siya kay Bongbong noon, di ba? Pati kay Lisa. Tapos hindi nila pinsan nila yan, kamag-anak nila yan si Speaker. Kaya sabi ni Inday, bakit hindi nyo mabigyan ng yan? May kaso rin yan sa ganito ganyan. Si Inday na mura-mura na dun sa live niya. Tapos ang ginawa ng taga-house, di ba? Kita nyo? Gibira-bira nila si tatay. Na sahig. Tapos si Inday ang sumunod. Binigyan ng impeachment. Kasi alam nila mismo, ang mga Duterte, once na makabalik dyan sa loob, kayong nandyan, siguraduhin nyo lang na ang mga Duterte, malumpo nyo. Pero pag wala, manda kayo lahat. Lahat kayo nandyan sa Kongreso. Lahat yun. Alam na alam nila yan. Alam na alam nila. At alam namin ang Duterte at lalong-lalo na si Inday, itong sinasabi niyong confidential fund, wala yan. Ginagawa nyo lang ng istorya yan. Kasi
Once ma-impeach yan si Inday, hindi na siya pwedeng makabalik. Kahit barangay tanod man. Wala na. Yan ang ano dyan. Totoo. Malapit na 2028, si Inday ang prospect ng bayan. Kita nyo na. Kung dito binulgar, dito nagsimula yan kay Inday. Alam natin lahat yan. Diba? Kaya, ito yung lang nangyayari ngayon. Itong araw na to sa Senate, sa Blue Ribbon Committee. Kaya proud ako dito kay Marcolita. Kaya dapat talaga siya dapat ang chairman. Hindi natin alam Ang gulo. Pero at least nandyan siya ngayon. Kaya dapat talaga bagay siya dyan sa Senado. Kaya ang gusto ko, si Bongo at saka si Inday ang partner. 2020. Kaya laban lang mga idol. Kaya thank you sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat. Duterte, solid. Laban lang. Paglaban natin to. Ang mga Duterte lumalaban. Lumaban din tayo mga kadides para sa bayan. Okay? Thank you. Hanggang dito na lang. See you. Bye-bye. Ito tamba ka. Wala kami kabalos mo. Luoy kayo ba? Ilang taon tayo nagtiis mga idol. 36 years. Nakaramdam lang tayo dumating mga Duterte na pagbabago. Kaya huwag natin sayangin ang pagkakataon. Paglaban natin. Tapos na ang laban nila. Tayo naman. Okay?